Binanggit na ho ni Tito Ariel nung talk ko, ano, yung ikot, ano, ang aking ipukwento sa inyo. Pwedeng hindi ko na sabihin. Akin lang pong ilalapit. Brothers, good afternoon. Before discussing or going into my thought, just to give context doon sa binanggit po ni Brother Manny sa uh, performance ng IT sa ng Batangas chapter, doon sa binabanggit nila meeting namin. Uh, in the Philippines, 13 areas ang meron po tayo. Tayo po, Southern Tagalog area. Number 5 po tayo, the Southern Tagalog area. Among the 13 areas, in terms of titings, uh, amount, amount of tithes given by the members in the Southern Tagalog area. As of May 2026, tayo po ay tayo po ay Batangas South Region. Batangas South Region, as of May 2026, the percentage of growth of the tithes for Batangas South Region, Batangas City, Taalemer North, Taalemer and National, the percentage of increase in tithes is 58%. Halos yung complete. And our region is number 1. In terms of the increase. Sa amount po, talo tayo ng Alabang. Kasi sa Alabang, may nagka-tithes doon, 100,000 kada buwan. But, sa ranking po, on the chapter level, we have 187 chapters and outreaches kasama ang international vision. We are included in rank number 28. Rank number 28 tayo sa percentage of the membership who gives tithes. Ibig sabihin po, more than 80% ng members ng Batangas chapter nagbibigay ng tithes. Kaya yung isa-isa ni Brother Manny kanina, nakakatingin diretso ka sa kanya. Kasi ilan ang hindi nagbibigay. Ang challenge sa atin, makasama sa rank 1, hindi po ba, no? Na merong 100% ang kanila tithing performance. Ibig sabihin, lahat ng members ng chapter nakakapagbigay na for a particular month. At yun ang goal natin. Kasi, ang Taalemery North, Taalemery, kasama sa rank 1. So sana, makasama din ang Batangas sa hinaharap, sa rank 1. Yun lang po, just to give context doon sa binabanggit ni Brother Manny kanina na hindi tayo nahuhuli. Bagamat hindi tayo nahuhuna, kasama sa nasa unahan. Okay, so yun po mga brothers. And sister, syempre, lahat ng yun ay dahil sa pagpupunyagi ninyong lahat. Sa pagpupunyagi na mapanatili yung commitment na ibigay ninyo sa community. Okay, so ang topic ko po ay submission to authority. Huli na pong talks sa module na ito. Kaya nga binanggit sa inyo, meron pong commitment ceremony mamaya.
so bibilisan ako natin para mapunta na tayo sa second part. The goals of my talk, brothers and sisters, is first to know the reason behind submission to authority. And the second part is to explain the procedure for resolving disagreements within the community. So yun po ang goals ng aking talk ngayong hapon na ito. Let me show you this slide, brothers and sisters. The chain of command of the authority. Simple lang. Ang mapapansin nyo lang dito, the source of the authority is our God the Father. Diba? Iba-ibang relationship, lagi ang source ng authority, God the Father. Sa ating pong participants, mabibigla kayo. After God, Christ, man, woman, para mas mataas ang lalaki kaysa babae, okay, mabibigla, mapapag-usapan yan, diba? During the basic formation program. Okay? Pero ang napakaklaro, God, BCBP leaders, BCBP members, the source of all authority is our God the Father. Okay po ba? So, alam natin yun, sigurado susunod tayo lahat. Dahil ang authority ng BCBP leaders nagmumula sa Panginoon. Sa ating mga members na babae may asawa, susunod sa asawang lalaki. Di ba? Kasi ang source of authority ng asawang lalaki natin, God the Father. Di ba? Okay. At sa gitna po nitong lahat na ito, Christ is in the center of all these relationships. Christ is in the center of all these relationships. Pero sabi niyo, no, God the Father ang pinag-umpisahan. Bakit binabanggit ko ngayon? Christ is the center of all these relationships. Balikan natin yung who is Jesus Christ. Diba? Binanggit sa inyo doon. May isang Bible verse. This is my Son, to whom all authority on earth is given. Listen to Him. Di ba? So kaya, si Kristo ang nasa sentro ng lahat ng relasyon nito. Bilang kinatawa na Diyos Ama natin para sa pagkipag-ugnayan natin sa kanila. Diba? At nandun din ang rason kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, na siya ang daan, katotohanan, at buhay. At kailangan tayong dumaan sa Kanya para makausap natin o makalapit tayo sa ating Ama sa langit. Diba? Kaya si Kristo ang nasa gitna ng lahat ng relasyon. And we all know na kaya naging tulay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa langit, di ba? At nalaman natin sa second talk, kung binigay sa inyo, what is God like? God is a loving God, di ba? That's why He gave Jesus Christ to save our sins. God is a loving God. He is as well a righteous God. Diba? Pero napag-usapan natin noon, pwede naman papapanagutin ka ng Panginoon ng ating Diyos sa iyong kasalanan na nandoon pa rin ang pagmamahal niya. Diba? That being righteous God and being loving God can stand together. Diba? Hindi exclude yung isa. Kaya nga, ang ating daanan papunta sa Diyos Ama ang ating Panginoon. Ating Panginoong Jesucristo. Pinagpupula na lahat ng authority dito sa ating sarili. And then, alam niyong kwento, the passion of our Lord Jesus Christ.
the death, and the resurrection. Sinong iniwan sa atin? Holy Spirit. Di ba ano? Holy Spirit, our protector. At sinabi ng doon sa ating Holy Spirit, lagi nating kasama. At kasama nila ba pa? Brothers and sisters. Yes, di ba? Because you were baptized, di ba? In the name of Jesus Christ through the Holy Spirit. At alam ko rin, dun sa repentance and faith, natutunan nyo kung paano nyo matatanggap ang banal na Espiritu sa inyong buhay, di ba? And that is, you have to repent, di ba? And be baptized in the name of our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Di ba? And we all know, went on to confession, and you allow yourselves and open yourselves to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ during the baptism of the Holy Spirit. Ano? So, kaya yun ang kwento ng ating first module. Kaya yung matakaso ng sunod. 1, 2, 3, 4 thoughts. Reminding all of us that Jesus Christ is in the center of our relationship. And we all know, brothers and sisters, ang pinapasok nyo isang komunidad, diba? Isang society. And sa isang society, sa isang community, pinagin ni Tito Ariel, there must be unity of order. Napakahalaga ng isang komunidad na may unity of order. At ano kailangan? Binanggit din yan. Pagtutulungan natin lahat. Di ba? No? Pagkilala sa mga idinalagang ako na mamamahala sa atin. At pagtulong natin sa kanila. Yun ang binanggit ni Tito Ariel kanina. Kaya sabi ko, tapos na ang usapan, di ba? Submission to authority. So sa ating society, brothers and sisters, and particularly in our community, our unity is not merely the result of the policies laid down by our leaders. Rather, the true unity that springs in our community, particularly in Batangas City Chapter, springs from the conversion of our hearts, from the sincere acceptance of the principles laid down by our Lord Jesus Christ. So yung order, yung unity natin na nangyayari, o nararanasan natin sa community natin, hindi dahil ng policies, kundi dahil natin na nagbago ang ating puso. Natanggapin ito, kilalanin ito, nagaling sa Panginoon. Therefore, to achieve unity, ano naging sikreto ng BCBP? Submission to authority. Yun ang naging submission to authority. Kaya may unity sa ating komunidad. And brothers and sisters, without authority, syempre, may kaguluhan, may hindi pagkakasundo-sundo. Binanggit ko ni Brother Manny kanina sa one of his slides, and he gave emphasis sa humility at sa unity. So, obedience. At yun lagi ang itinuturo sa atin, sa ating community. Although we BCBP leaders are here given a delegated authority, imperfect po kami lahat. Kami po ay hindi perfect. Pero may paniniwala na kami ay ibinigay na naririto ngayon dahil itinalaga ng Panginoon. O pinayagan ng Panginoon na kami ang mamuno sa community natin. Kung kaya po,
hindi man kalapisan ay we all deserve respect. Di po ba? Maaaring uh, personally you do not like the person, pero dahil siya ang tinalagang authority, siya ang susundin natin. Irerespeto natin. So what is authority, brothers and sisters? A body of person who has the right to determine policies and directives and to establish rules to govern the PCBP and lead its members. Yan po ang pinakasimple nakita pong definition of authority, which is applicable or related to our community. In practicality, from God, meron tayong Board of Trustees. Okay? Sa BCBP Board of Trustees. And then dito the Board of Trustees, may delegated authority of Board of Trustees sa BCBP President. Ano po? And then, excluding the management committees, the BCBP President, meron din po tayo tinatawag na Cluster Managing Director. Under the Cluster Managing Director, Area Managing Director. Nakilala niyo yung ating Area Managing Director, si Brother Jen De Vera. Sa ilalim ni Brother Jen De Vera, ng Area Managing Director, nandun yung Regional Council Director sa ating po region, ako nga po ngayon. Tapos sa ilalim po ay nandun ang Shepherd, si Brother Edmond, governance team, expanded governance team, yun po ang pagkakasunod-sunod ng authority which governs the service of all the members in the community. So, isa-isa lang po natin. So, again, the authority of our BCBP leaders emanates from God. And this authority, brothers and sisters, is clearly spelled out in our core values. We acknowledge, again, that all authority comes from God. The delegated authority to our leaders in the community is a gift toward unity and the fulfillment of our mission and vision. The exercise of this delegated authority is a form of service to the Lord, geared toward leading its members to work in unity, which is essential to fully living the BCBP way of life. And this delegated authority to our leaders serves as a tool to resolve conflicts and ensure that all members are being taken care of. So may tungkulin po ang leaders natin, na pagunahan tayong lahat in achieving our mission and vision, and of course, to take care of all of us. Yun po ang mandato ng BCBP leaders na binanggit again ni Brother Ariel, servant leadership. Siyempre, laging may attitudes po towards authority. Ano bang response? Posibleng response. Resistance as against submission. Normal po, mayroong resistance. Well, alam naman natin, resistance means to be non-compliant or defiant. It also pertains to disobedience, insubordination, or simply unwillingness. So, resistance na pala yun sa authority by simply being unwilling. At biglang realization po ako, may isang pagkakataon pala, I was resisting Brother Manny's authority when he was still the Regional Council Director. When I willingly declined to serve as chapter head, diba, Brother Manny?
nagkausap kami ni Brother Manny sa McDonald's sa diversion. Sabi ko, not now, di ba? Not now. So, sa resistance pala sa kanyang authority kasi siya, so he deserved na baka pwede ako, di ba? Upon his discernment. And that simple unwillingness is resistance. So, hanggang sa bumalik siya sa aming bahay, ay umuo na po ako. Sa yung pangalawang pagkakataon na yan, after several realizations na nangyari sa aming pamilya. So, the simple say of saying no is actually resistance to authority. Lalo na kung ang rason ay hindi valid. On the other side is submission to authority through God's way. Kaya naman po, noong pinausap ako ni CMP Ed Ancheta, if I am willing to serve as Regional Council Director last year, umuuho agad ako. Knowing na kailangan na submission to His authority. And I learned already my lesson. Hindi pala dapat ako humindi kay Brother Manny pala ngayon. Okay, so submission, brothers and sisters, is the act of submitting, usually surrendering power to another. It also refers to the condition of being controlled by someone or something else. Reasons for resistance. Ano po ba ang mga kadahilanan kung bakit ayaw natin na rin sumunod? First is to avoid responsibility. Di po ba ano? Nangyayari sa atin. Katulad ko, I avoided the responsibility, initially to become the shepherd. Siguro sa inyo, sa simpleng bagay sa inyong buhay, may pagkakataon din, you are avoiding the responsibility. So that is one reason for resistance. And mind you, brothers and sisters, even Moses avoided his responsibility. Binabanggit sa Book of Numbers, this is a famous biblical passage from the Book of Numbers. Dinidetalyo po yung one of Moses' lowest points. Bakit po? Overwhelmed daw si Moses sa mga Israelites kasi laging humihingi ng meat, ng karne, ay wala siyang maibigay sa nung panahon na yun. So that Moses even asked the Lord to kill him. Sinabi ng Lord, patayin mo na ako. Ako'y overburdened na, overwhelmed na sa aking responsibility. So, one reason for resistance is to avoid the responsibility. A false notion of humility is also a reason for resistance. In the book of Judges, sinasabi po sa atin, prioritizing one's own comfort may be a false notion of humility. Kasi dito, ang kwento dito, in this Song of Deborah, poetic victory hymn celebrating God's deliverance of Israel, merong mga tribo na hindi nakipaglaban para sa Panginoon. Ang sinasabi nila, they gave emphasis sa kanilang comfort, sa sarili nila, comfort and safety. Which our Lord God treats as a false notion of humility. Kasi nga, ang turo sa atin, hindi ang una ay ang ating sarili, di ba? Ang una dapat sa buhay natin ay ang ating kapwa. Diba? Yun ang turo sa atin. So, posible pala na kung kaya naman natin gawin,
pero hindi natin ginawa at pinili natin yung comfort natin, it could be a false notion of humility. Third reason is pride. Third reason, pride. Yung famous na Bible reading na kailanman ay hindi nakilala o hindi kinikilala ang isang propeta sa sarili niyang bayan. Diba? Why? Dahil yung pride ng mga kababayan. Diba? Dito nga po sa Mark 6, ano? Diba? Kumahalang-hanga ang kanyang mga kababayan sa ating Panginoong Jesucristo. No? Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang talino. Pero then again, hindi nila tinanggap at pinatipon sa isipan nila. Anak lang ito ng isa, carpentero. That is pride. So iwasan mo natin so that we will not resist the authority coming. Meron din tayo, a reaction to a previous culture. Dati ko naaalala, pag nag-share sa breakfast meeting ko, to sawa, di ba? No? So, muna na ako na sa atin, Brother Manny, di ba? 1.5 hours. Ang sharing, binigyan na mandato, 30 minutes na lang, ha? So, 20 minutes na lang. There are a lot of issues na ayaw sumunod. Eh, dito sa amin, sanay kami, ganito kahaba, hindi kami susunod. A reaction to a previous culture, ayaw magbago. Diba? Ayaw magbago. So, the rebelliousness found in the world today, and of course, a negative reaction against correction or direction, that is also a reason for resistance. Nag-uusap kayo, governance meeting, magkaiba ng opinion, tapos baka ang dating sa iyo ay pinipersonal ka kasi iba kontra opinion mo. Diba? And that is a negative reaction against a direction. So wala po dapat na gano'n. Iiwasan natin itong mga bagay dito sa ating community. On the other hand, ano naman po ang submission? Submission means to comply with or obey the directions, policies, and rules governing the BCBP in the chapter to which a member belongs. This is submission. Submission is yielding to another's desires without resistance. Submission to another's wishes is an attitude of the heart done willingly. Particularly kanina ni Brother Ariel, that our first submission should be unto the Lord. Our first submission should be unto the Lord. And submission to authority in the BCBP does not mean blind servile disobedience or blind servile obedience. Submission is not unquestioning. Submission is not thoughtless submission. Characterized by following orders regardless of their ethical implications. Pero kayo mag-aalala po dito sa atin kasi yung mga directives na ibibigay ng ating leaders, wala po na ethical implications. Kasi lahat ng kanilang mga directives pinagdadasalan lagi. Laging naroon ang discernment. So wala mangyayaring blind obedience on our part. Just to give emphasis, brothers, submission should not stem from fear, indoctrination, or complete application of personal responsibility. Or it should not arise from fear of punishment. It does not involve surrendering one's moral compass to a perceived superior or adopting the mindset na sumusunod lang naman kami sa
purpose. Hindi po gano'n. Ang submission to authority dito sa ating community. Nabanggit ko po kanina, no? I am the regional council director. Ano po? Pero ako, as member po ako ng Batangas City. Batangas City Chapter. Binanggit ko rin, meron tayong chapter head. Sa baba ng chapter head, governance team. Ano po? One of the governance team member, unit leader. Ano po? Ang unit leader, nasa ilalim niya, action group leader. Tapos yung action group leader po, may mga members. May mga members. Sa akin po, ang aking action group leader, si Peter Ruel. Magamat meron po akong responsibilidad as Regional Council Director, I am under the authority of Peter Ruel Bohol. I am under his authority as regards my services in the community. Kaya po, as much as practicable, ako at ang aking asawa, pag hindi makaka-attend ng activity sa Batangas City, nagpapaalam ako sa kanya. May message po ako sa kanya, Tito Ruel, kami po hindi makaka-attend. Nasa Lipa South po kami. Tito Ruel, hindi kami makaka-attend kasi ay family day po namin ngayon. So I acknowledge my AGL's authority over my service in the community. Ganun po, kahit sabihin na meron akong RCB sa taas, but when it comes to my authority, when it comes to my service in the community, ang aking po authority comes from Peter, my action group, Peter. So, sabi ko naman sa kanya, valid naman yung may family day. Diba? Kasi ang commitment naman natin, ang hierarchy of commitment naman natin, alam natin lahat, especially yung ating mga regular members, is our first commitment is to our Lord God. Diba? Second commitment is to our family. Third commitment is to our livelihood. Fourth commitment is to the VCPT community. Diba? Ang hierarchy of commitments natin. So kung hindi kayo makaka-attend eventually ng VCPT, kasi ay kailangan kayo ng pamilya nyo, mas mataas yung commitment na yun. Diba? Pero hindi kayo makaka-attend dahil sa tinanghali kayo ng isip, ibang usapan yun, di ba? Ibang usapan na. So, binabanggit ko lang po, brothers and sisters, our participants, after dito, and when you decide to commit to being members in formation, magkakaroon din kayo ng action group leader who will be responsible over your services to the community. So moving on, brothers and sisters, I have a question to you, to all of you. Do you have the faith to submit to the authority of the Lord? Brothers, sisters, yes. Faith, faith and guidance. Sa topic no, di ba? Repentance and faith. No. And this kind of faith, no, mas magiging specific ako. Do you have the faith to submit to the authority of the Lord like Abraham? Bakit po mahalaga na pagbiting ko itong Hebrews 11, chapter 8? By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Mahalaga po ito kasi hindi sapat na masabi natin na tayo may pananampalataya, may faith tayo sa Panginoon,
kailangan natin ay tunay na pananampalataya na aktibo, sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon. In this Bible verse, brothers and sisters, it tells us that Abraham obeyed the Lord by faith. It tells us that true faith requires active obedience and trust in God, even when the future is completely unknown. Can you give your trust to the Lord, brothers and sisters, even if the future is completely unknown? Yes? Yes. Yes. Praise God. Diba? Mukhang walang hindi tutuloy sa commitment mamaya, no? May barrier. So, Abraham, no, sinasabi dito, Abraham did not just passively believe God. His faith was proven because he physically packed and obeyed our Lord God. Real trust, brothers and sisters, means moving forward when God gives a command. Even if God has not yet revealed all the details or the final map. So maaaring eventually sasabihin ng action group leader ninyo, kailangan mo mag-serve sa intercessory ministry, ha? So real faith or real trust is following that command, even if you do not know yet kung anong gagawin sa intercessory. Siyempre, may idea tayo magdadasal, di ba? Pero wala pang details kung gano'ng kalilit. No. But that is real faith. Knowing na yung authority ng AGL, no, comes from God. Di ba? Laging gano'n ang ating perspective. We are all praying in the community, that we can do the same, that we can have that faith as Abraham had in following the command of our Lord God. Remember this by heart, brothers and sisters. Humility enables one to respect authority and obey the leaders of the BCP. Ganito po inilalarawan ang relationship natin sa community. God, elder, younger. Yung sa chain of command, nandun po yun. Ano? And that is 1 Peter chapter 5, verse 5. Pagtingin nyo na po yung mga naunang members. Binabatin natin, hindi master. Pagbigyan nyo na yung mga naunang members na nagiging leaders ngayon, sa paniniwala na sa pagtigil nila sa community, mas nauuna sila o nasauna kami, no, na malaman at may sa buhay yung BCBP ngayon tayo. Na ito po mga participants natin kayo, mag-uumpisa pa natin, di po ba? So, ganoong relasyon ang ating isipin doon. Kaya kami ang napupunta sa mga service assignments na ito dahil nauna kami, kapag elder na kami sa community. At lagi naman kung gano'n tayo, di ba? Pagbago lang tayo, nakikiramdam tayo, tinitingnan natin, sumusunod tayo. Hanggang matutunan natin at pag binigyan tayo ng service assignments, at least tayo, gagawin natin. Ang naaayon sa natutunan natin. Diba? So, but it will entails humility, brothers and sisters. Kaya nga ako sabi ni Tito Ariel, tanggalin mo na ang mga titulo, di ba? At wala akong titulo dito. No? Wala akong titulo. It's just because we are business community, kaya nababanggit ang mga profession natin. Yung po ba? No? Pero yung pananahimik ninyo ay
greeting you as gusto nyo makinig, ha? Hindi dahil na ipakilala na ako kay Uwes, ha? Hindi aside, ano ba? Napakahalaga ng ating topic na ito, lagi yung pinapakulit ang submission to authority. So humility enables one to respect authority and obey the leaders of the BCPP. In general, submission to authority is a personal relationship between the member and the leader. So, my submission to the authority of my action group leader is personal to us, between us. Leaders and the general membership must be led by the Holy Spirit and must have love as their primary objective. So you should always be led by the Holy Spirit. Relative doon sa aming napuntahan kahapon, gifts, spiritual gifts of the Holy Spirit, ang turo nasa atin ang lahat yun. We just have to cultivate it. At hindi naman yung pinaniniwalaan natin, di ba? Because our bodies are the temple of the Holy Spirit. So we have to cultivate these gifts. No, at pag nasa atin itong gifts na ito, we are led by the Holy Spirit. The following months po, yun ang directive ngayon. Again, give a talk on how to appropriate the spiritual gifts. Gagawin na daw po natin sa susunod na assembly sa ating situation. Yung charismatic worship. The leader cares for his flock as they must care, cooperate, and support the leader. So kaya nga po, interdependence between the leader and the member. Specifically for the BCPP, brothers and sisters, we as members must obey directives, policies, and rules published by the BCPP leadership. We as members must cooperate and assist the leadership of the BCPP. And we must be involved, brothers and sisters, to respectfully disagree with our leaders' position. We are actually encouraged to disagree respectfully. Kasi kung sa tingin mo ay iba ang pananaw mo, you can present your case, diba? You can present your position. But respect the decision of the leader. Respect the decision of our chapter head dito sa chapter natin. Ganun yun. Kahit iba ang stand mo sa pinag-uusapan. At sabi nga po ni Brother Dennis, aking ninong sa kasalan, ipagdasal ang leaders na tama ang desisyon na ginawa. Diba? That's the proper approach. In respectfully disagree. Okay? We must be open to corrections in what relates to our culture. We are expected to live the BCPP way of life dito po sa ating community. At kung may mapapansin ng leaders na hindi align sa BCPP way of life, tatapitin mo kayo ng action group leader yung nag-uusapan nila. At yung usapan na yun, that is confidential between you and your action group leader. Be open to that. Hindi dahil sinabing action group leader na bro, dapat siguro tayong dalawa ay prayer session. Kasi kung napansin ang action group leader na parang sa pagkukwento ay kulang pa yung prayer time. So don't take that against your action group leader but na may nag-approach the same na gano'n. He is guiding you to be the BCPP way of life.
And of course, lagi nating ipagdadasal ang ating leaders. In your daily prayers, our dear brothers and sisters, participants ngayon, please always intercede for our community, DCPP Batanes Chapter. But whole DCPP community and always intercede for Brother Edmond Batanes Chapter. That is part of your submission, of our submission to His authority. Okay? So yun po, napakasimple lang naman, ha? Submission to authority. Kaya po ba natin mga sinabi ko? Kaya-kaya, di ba? Ano? Kaya-kaya. So let's move on to the next goal. Alin po? Resolution of disagreements. At alam niyo naman, no? Nabanggit niya, iba-ibang ating pinanggalingan, iba-ibang ating kinalakihan, iba-iba ang ating profesyon, iba-ibang ating kabuhayan. Hindi lahat ay tubong Batangas. Sabi nga dito Ariel, sa taga Mindoro, may kultura ang Mindoro na kakaiba sa Batangas, di ba? May kultura ang Quezon, kakaiba sa Batangas. May kultura tayo, kakaiba sa kultura sa Region 3 or Region 2. Ano po? Pero magkakasama tayo dito. Di ba? And despite of these differences, anong pare-parehas natin kung bakit tayo narito? Yung ating pagmamahal sa Panginoon. Di ba? At ang masigling natin naisip ng makapaglingkod sa Kanya. At yun ang nagbubuklod sa ating Pilipinas. Pero, dahil nga sa pagkakaiba-iba natin, magkakaroon na or laging may chance na magkakaroon na hindi pagkakaunawaan. Unang-una po ay ang aking inay dito, si Tita Mirna. Laging anak ang tawag sa akin. Eh sa lakas ng boses niya, nakala niya galit, di ba? Eh hindi naman. Pero sa bago, baka maisip parang sinisigawan ako. Diba? So yung may mga bagay, or may pagkakataon, hindi talaga magkakaunawaan. Ano po? So ano ang gagawin natin? Dalawang bagay lang ang kailangan natin gawin. Kahit ang ating hindi, kumbaga ang naging katampuhan natin ay kapwa natin miyembro, o ang katampuhan natin ay ng leader natin. Dalawang bagay lang ang gagawin natin. Una, magdasal. Pangalawa, maging mababa ang kalooban. So pagka kayo ay nakapagdasal na, mababa na ang kalooban, naramdam nyo sa sarili ninyo, you are now in the spirit of consolation. Ibig sabihin na you are now in the state of consolation, being so near to our Lord God. Pwede ka na umaksyon na kausapin mo tao na employee. Pero, if you are still in the state of desolation, halin nyo, ikaw ay mainit pa rin ang puno, inis na inis ka pa rin, don't make any decision of approaching that person. Dasal ka ulit. At ramdamin mo ulit sa loob mo yung kababaang loob mo dapat. Pag ready ka na, approach your brother and sister, tayo naman mag-usap. Kung mapapansin mo, sa pag-approach mo na yung brother or sister mo is still in the state of desolation, hindi pa ready,
huwag muna tayo mag-usap. Sabi ko, kasi mag-aaway lang kayo. Diba? So, pero pag pareho na kayong handa, mag-uusap kayo. Sigurado ako, magkakasundo kayo. Kasi pareho bukas ang inyong kalooban sa pagkakasundo. Parehong handa ang kalooban mo sa pag-uusap. At kung sa napakaliit na tsansa na hindi na-resolve ang hindi pagkakaunawaan, lalapit din kayo sa action group leader ninyo. Magpapatulong kayo sa action group leader ninyo. Huwag kayong mahihiya. Kasi nga sabi ko, confidential yun. Yung action group leader ko lang ang makakaalam ng nililapit ko sa kanya. Kung sa pamamagitan ng action group leader, hindi na ayos, hindi kinaya ng action group leader. Yung action group leader ninyo, kakausapin kayo, bro, sis, pwede ko ba isang puli itong usapin nyo sa ating unit leader? Kung hindi kayo sumangayon, hindi isasangguni ng action group leader yun. Pero kung sumangayon kayo, isasangguni. Kung hindi pa rin na-resolve kasama na ang unit leader, dediretso na sa chapter head. Pero yung pagsangguni sa mga leaders na yun, laging dapat ay meron kayong pahintulot. Yung mga parties involved, laging may pahintulot. Ganun po, pag-resolve ba? Pero kung ang inyo naman, syempre, kung may tampo kayo sa action group leader ninyo, ang pupuntahan nyo ay ang unit leader ninyo. Diba? Kung hindi, nagkasundo kayo dalawa. At ganoon din, aakyat sa action group, sa chapter head, na may pahintulot ninyo. At kung hindi yung ma-resolve sa chapter, pwede kayo humingi ng pagpupulong sa ating area managing director. At ang area managing director ang mag-reviews at tutulong sa inyo para ma-resolve ito hindi ninyo pagkakasundo. So yun ang ilang proseso. Di ba napakasimple? Yung usapan sa action group leader, sa unit leader, sa chapter head, sa area managing director, hindi dadaling yun, di ba? Hindi aabot doon. Kasi nga, alam natin yung gagawin natin. Magdadasal, di ba? Pangalawa ay, kababaang loob. Kababaang loob. So, simple lang po. Yung resolving disagreements in the community. Madami akong slides diyan po din eh. Hindi ko na i-isa-isa. Nakuha po ba natin yan? Okay natin. Okay. Kunti na lang po. May realizations lang. No? Two important realizations sa akin. Humility enables one to respect authority. Pride prevents it. At lagi natin tatandaan, the best men have the least estimate of themselves. Hindi ho yung kinakawawa natin ang tingin sa sarili natin, ha? Hindi nang ibig sabihin na you have least estimate of yourself, ha? Hindi ho yun. Alam natin ang ibig sabihin ng Matthew na ito. The best men have the least estimate of themselves. Ang pinagpupulpulan nito ay ang ating pagiging mababa. This one realization. Humility enables one to respect authority. Familiar kayo dito, di ba? Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Iba na yung version sa atin, kung igsisiba, di ba? Pero kaninong words ito? Doon sa sundalo, di ba? Doon sa centurion, di ba? Na in-adopt na natin as our creed. The man with the greatest faith was a centurion who understood the nature of Jesus' authority from his experience as a soldier.
This centurion made Jesus marvel at his faith. I have not found such great faith, not even in Israel. Yung ang binanggit ni Jesus Christ patungkol sa centurion. At anong naging resulta? Buong recognition ng centurion sa authority ni Jesus. The centurion was blessed according to his faith. And we will be blessed by our Lord God according to our faith, brothers and sisters. Okay po tayo? Yes. Kaya pa po? Mga 5 minutes pa? Kung may sasabihin? Kaya pa na? Okay. This is the last talk. Ito na po yung huling talk sa ating CLP. In this module, particularly, submission to authority. Ano kung susunod, brothers and sisters? I am inviting you all, our dear participants, to join us in this PCBP community. This is our invitation. This is the last talk because later today, there will be a commitment ceremony to all of you be members in formation. Sa setup po natin ngayon, kasunod na, di ba? Pero sa succeeding CLPs natin, base sa directive dun sa Vision Congress na inatenda ng ating RC formation na separate na yung ceremony sa susunod na linggo na yun, kahit ang sinabi nila. Binigyan namin kayo, our participants, of the overview of the life and culture we have in the community. Binigyan namin kayo kung ano ang buhay namin dito, kung anong kultura, overview, kung anong kultura at buhay namin sa community. And kung ano ang buhay at kultura expected sa amin lahat, maaaring maging expectations rin sa inyo, brothers and sisters. This covenant, a copy of this will be given to you mamaya. Kailangan na fully aware kayo kung ano itong covenant na ito. Kung ano naghihintay sa inyo dito sa brotherhood. And later, we will be inviting all of you to commit yourself to this covenant. Tingnan mo natin. Palagay natin yung kababata ko, si Richard. I, Richard Shamsin, decide to become a member in formation of the BCPP. Kababata ko po yan, mas may edad ako na 1 taon. Bata kami, mas maganda ko basketball kaysa niya. Biro lang. Napakagaling mo yung basketball player. And promise to attend the formation program. Yun ho, ipapangako niyo mamaya. Kung tatanggapin niyo, maging members in formation kayo. So you will be members in formation. Inaasahan po namin, a-attend kayo ng formation program. Ano ho ito? Next year lang ito. 12 months lang yan. Ibig sabihin, may mga formation program tayo. 2 months ho, pagkatapos nitong araw na ito, magkakaroon tayo ng free to follow the Lord weekend. Isang Sabado po yun. Okay? Pagkatapos nun, 2 months after that, meron tayo marriage retreat para sa ating mga participants na magkasamahan. Doon po sa mga binata pa, dalaga, o yung mga asawa hindi pa natin kasama, huwag po kayong mag-alala, may dinidevelop na singles. Yung iba ho, binibigay na kasabay ng marriage. Iisang kayo yung magkaibang sessions. Pero syempre, doon sa mga members natin na may asawa na hindi pa kasama, ang expectations na dagdag sa inyo,
Sa sunod na CLP, nakaupo na din ang inyong asawa dito at nakikinig kasama natin. Di ba? Yung mga ipagdarasal natin. And then, 2 months po after BCMR, merong business retreat. No? Retreat for business. 7 talks po yun. Isang Sabado uli yun. Okay. Next, after 2 months, meron pong parenting course. Bago po ito, Implement 2027. Parenting course. Kailangan ko din po yun hanggang ngayon sa aking anak. So, parenting course. At panlima, after 2 months ulit, way of life review. So, every 2 months po yun, di ba? 5 yun. So, 10 buwan. Di ba? Nakadalawang buwan na kayo dito. Di ba? Nakadalawang buwan na kayo. Pamula na natumpisa ang CLP. Kaya 12 months. So, ganitong petsa, maaari, next year, no, pagka natapos mo ang formation program at sa assessment ng inyong action group leader, handa na kayong tumanggapan ng mas marami at mas mabibigat na serbisyo sa community, magiging regular members na kayo. Katulad ng iba nating members na maya, nasasaksihan mo sila magiging regular members na. So yun po ang formation program na kakaharapin nyo. Sunod, I will faithfully attend my action group meetings. Binanggit ko na po kanina, magkakaroon kayo ng action group leader. Hindi ko po sigurado kung may i-announce ng action group leader kayo. Pinag-usapan lang po yan ng ating chapter head, ng ating course leader, formation head, and of course, ng ating mission head. Pinag-usapan lang po nila yan. I-announce na lang sa inyo kung sino man. Okay? Pero parang hindi pa po ng guidance sa inyo. Ang inyong course leader, si Tito Ariel, ang magiging tatay nyo muna sa Mandala. Para tuloy-tuloy ang ating formation. Okay? So, you have to participate in other BCBP activities as far as you are able. Pinandit po yung, di ba meron kayong entering the BCBP way of life? Nakita yung BCBP activities, di po ba? I will make myself available for service as the concrete circumstances in my family, professional, permit. Kaya kung binanggit natin kanina, yung service ninyo, di ba? Binanggit ko kanina, God, family, professional life, or business life, saka community life, di ba? Kaya yung service sa community, give your commitment to God, hindi naman nawawala yun, but after if your family and professional life or business life circumstances permits you have to serve in the community. Bagamat may hierarchy po ako binanggit na gano'n, pag nasa loob ng ng komunidad, ang timbang nun ay laging yung pang-apat ay laging nasa pinakamatimbang. Kaya laging nandito lahat ng ating mga servants. Okay. And contribute financially to the BCBP's life and mission. Kaya napakahalagang po nito ni Brother Manny kanina, yung tithings. Kailan mo kayo magbibigay? Pwede na po kayong magbigay kung if you will commit later as member in formation. No, pwede na ho kasi kusang loob yun. Pero, lagi binabanggit doon sa atin, mandato na kayo after committing yourselves, after po ng free to follow the Lord weekend, yung buwan na yun, ng free to follow the Lord weekend,
doon lang kayo sasabihan na, officially, doon lang kayo sasabihin ng treasurer, yung commitment mo to give tithes, umpisa na. Diba? Pero sabi ko nga, sabi ni Brother Manny, it is a choice. So if you're choosing to give tithes already, kahit wala pa yun, hindi pa na katapos yung free to follow the Lord weekend, welcome na welcome po yun sa komunidad natin. At yun din naman ang binanggit sa amin. No? Actually, sa pag-aaral lang namin, doon lang namin nalaman na after pala free to follow the Lord weekend pa. Pero, nung kami associate member pa at tawa, pagkatapos ko, nagbigay agad natin kami ng tithes. No? Kasi alam namin kailangan ng community ang pera para makapag-function. And this is our invitation, brothers and sisters. Bagaman konting oras, kasi mamaya na, pagdasalan ninyo, consider this as our Lord God to guide you in making this decision. So binanggit ko po ito so that you will be fully aware kung ano ang naghihintay sa inyo sa ating community. Bakit po? Kasi alam niyo naman ang sitwasyon sa ating workplace. Alam niyo ang sitwasyon sa ating komunidad. At alam niyo na kailangan ang tulong natin isa't isa para mas mapaayon sa kagustuhan ng Panginoon ang ating ginagawang komunidad. Hindi mo mahirap yun. Mahirap po yun. Hindi po madali yun. Pero kung magsasama-sama tayo, syempre po, dadali yun. And so, in closing to our dear participants, we are all praying that you will commit yourselves into being members information in a little while. Kung meron pa po tayong katanungan bago magkaroon ng ceremony for the formation, for the commitment, yung table discussion leaders hanggang sagutin mo yung mga katanungan. Pero meron pa po, dito sa ating mga sisters dito, may tanong pa. Are you willing to commit into formation? Yes. Brothers? Yes. Okay. Answered prayer na, Tito Ariel. Lahat sila are willing to commit to become members in formation. Praise our Lord God. With that, tinatapos ko po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming